Bilisan nyo! Sasalubungin natin ang bagong CEO natin! Malakas at natatarantang wika ng isa sa mga kasamahan ni Ava sa trabaho. Nakakagulo ang kanilang department sa pagdating ng bagong CEO nila. Nandiyan na ba? Usisa naman ng isang boses ng babae at sa tinig pa lang nito ay bakas na ang pagkakuryoso at excitement. Paparating na raw! Sagot naman ng isang babae. Hindi iyon binalingan ni Ava dahil busy siya sa pagko-compile ng files na iniutos ng isang kasamahan niya. Bago lamang si Ava sa department na iyon kung kaya't hindi siya makaangal. Sa Arnold Company nag-OJT si Ava at na-absorb siya ng kumpanya pero sa ibang department siya nilagay. Kung kaya't hindi niya pa masyadong kilala ang mga kasama sa trabaho. Alam niyo ba? Pati ang tenga ni Ava ay nagpapanting dahil sa pasuspense na dating nung isang babae. Alam mong alin? Sabat naman ng isang boses. Narinig ko lang to sa ibang department. Pero ang sabi-sabi nila, single at ubod na gwapo daw yung bagong CEO ng kumpanya. Bunyag pa ng babae na siyang naging dahilan kung bakit nagtilian ang mga ito. Nag-angat ng tingin si Ava upang makita ang mga co-worker niya. Tinablahan ng inggit si Ava nang makita ang mga ito. Matatangkad na babae, payat, magaganda at magaganda ang kutis. Hindi katulad niya na oversize, hindi pa maayos manamit at walang kaarte-arte sa katawan. Mula grade school hanggang sa pagtungtong ni Ava sa college, lagi na siyang nabubuli dahil sa kanyang size. Malaking babae talaga siya at tahimik lang din. Hindi siya gumaganti o nagsusumbong kapag nabubuli siya. Ang mga magulang niya naman kasi ay walang pakialam doon. Lagi lang sila sabi na umiwas siya sa mga nambubuli sa kanya. Kinikimkim lang ni Ava ang lahat ng mga physical at emotional na pambubuli ng mga kaklase at schoolmate niya dati. Napaigtad si Ava nang dumapo sa kanya ang tingin ng isang kasamahan niya at sinamaan siya ng tingin nito. Nahihiyang yumuko si Ava at binalik ang atensyon sa tinatrabaho. Nangangalay na ang kamay ni Ava at halos magdikit na sa kanyang paningin ang mga letters sa monitor nang pumasok ang head ng kanilang department at tinawag ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagpalakpak ng kamay nito sa ere. Okay, tigil muna sa mga ginagawa nyo. Lumabas ang lahat para salubungin ang bagong CEO ng kumpanya. Sumunod kagad kayo. Anito at ang mga kasama ni Ava sa trabaho ay nagkanya-kanya namang bunot sa mga makeup at lipstick, especially ang mga babaeng kasama niya. Sinilip lang ni Ava ang sarili sa maliit na salamin na nasa cubicle niya bago siya tumayo at sumunod sa labas. Nasa huli si Ava kasi alam niya naman na hindi rin siya napapansin ng mga kasama niya. Ayaw niya sanang lumabas, kaso kibago-bago lamang niya. Ayaw niyang magmatigas at mapagalitan. Gosh, excited na ako! Ani ng isang boses. Naiihi na nga ako eh! Sinundan naman iyon ng isang tinig. Sana lang mapatpad sa department natin ang bagong boss, no? Bulong pa ng isa, kaso lang naririnig din naman ni Ava. Bumuntong hininga na lang si Ava at inayos ang kanyang suot na long sleeves at ilang sandali lamang ay naghalo-halo na ang mga bulong-bulungan sa paligid ni Ava nang dumating na ang kanilang bagong CEO. Nais mang sumilip ni Ava sa kanilang bagong boss, kaso natatabunan naman siya ng mga kapwa-employee. Good afternoon, sir! Good afternoon, sir! We're glad na nandito na po kayo. Ilan lamang yan sa mga naririnig ni Ava mula sa kanyang mga kapwa-employee. Matapos iyon ay bumalik naman na sila sa kanilang trabaho na hindi man lang nakita ni Ava ang bagong boss. Ah, grabe! Ang gwapo ni boss! Paungol naman na wika ng isang babae. Akala ko mga pocketbooks lang ang mga ganong na CEO. Pati pala in real life, totoo ang mga ganong CEO. Dreamy na wika ng isang babae. Akala ko nga kanina, malulustrad ang panty ko sa dating ni boss.
Eksaherado naman na ibang boses ng babae. May girlfriend na kaya ang boss natin? Usisa naman ng isang babae. Hopefully, wala naman. Ani ng ibang babae. Ang mga kasamahang lalaki ni Ava sa trabaho ay napailing na lamang sa mga naririnig mula sa mga babaeng kasamahan. Bumalik na nga kayo sa trabaho nyo! Awat na ng isang lalaki na kasama nila Ava sa kanilang department. Tila naririndi na rin ito sa mga pinag-uusapan ng mga kasama niya. Tumahimik ka nga dyan, Carlo! Angil naman ng isang babae sa lalaking nag-angal sa ingay ng mga babae. Ang iingay nyo, kaya kayong tumahimik. Bakit ba kasi hindi nyo gayahin si Ava na tahimik lang? Saad ni Carlo. Nanlaki ang mga mata ni Ava nang nadawit ang kanyang pangalan sa usapan. Manahimik ka talaga. Yan kasi, hindi naman yan kapansin-pansin. Napayuko na lang si Ava dahil doon. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Ava. Kasamahan pa rin natin siya. At mabuti nga, nakapokus siya sa trabaho. Hindi tulad nyo na nagchichismisan lang dyan sa trabaho. Saad naman ni Carlo. Sabihin mo lang, Carlo, na may gusto ka sa baboy na yan. Wala akong gusto kay Ava. Nagsasabi lang ako ng totoo rito. Nanahimik na lang si Ava, gaya ng lagi niyang ginagawa at pinagtuunan na lang ng pansin ang kanyang trabaho. Nang mag-uwian na, ay hindi kaagad nagdiretso si Ava sa kanyang studio type na tinitirhan dahil may dinner party daw sila at welcome party na rin ng kanilang boss. At sa iniisip ni Ava na makalibre siya ng pagkain, sumama siya sa kanyang mga katrabaho. Sa isang magarabong restaurant sila kumain kung kaya't nagliwanag ang mga mata ni Ava nang makita ang mga pagkain na nakalatag sa mahabang mesa. Natatakam siya at kumakatok na ang mga bulate sa tiyan niya. Tila alam din ng mga ito na may masarap na pagkain sa harap niya. Hindi na malaya ni Ava ang pagdating ng kanilang bagong boss, si Stephen Arnold, sa restaurant dahil abala siya sa paglamon. Nasa dulong parte ng mesa si Ava, kumakain. Malapit ito sa bungad ng pintuan, kung kaya't siya kaagad ang unang nakita ni Stephen. Hindi na malaya ni Stephen na nakangiti na pala siya habang nakatingin kay Ava na kumakain na puno ang bibig. Ang bilog nitong muka ay mas bumilog pa lalo dahil sa puno nitong bibig. Kumunot ang noo ni Stephen dahil hindi niya nakita si Ava sa kumpanya nang dumating siya kanina. Amused na amused si Stephen habang nakatingin kay Ava nang kinalabit siya ng kanyang lalaking assistant. Dito ang upuan niyo, sir. Anito at giniya siya sa kabisera. Halos ang lahat ay binati si Stephen, ngunit nagtaka siya nang hindi man lang siya binati ng babaeng kumakain sa dulo ng mesa, si Ava. Panay ang sulyap ni Stephen kay Ava, pero abala lang ito sa pagkain, in which tuwang-tuwa naman si Stephen habang nanonood. Napailing si Stephen nang mapagtanto ang ginagawa. Nakipag-usap at nakisama si Stephen sa mga trabahante ng kanyang kumpanya nang mapansin niyang tumayo si Ava. Pumunta ito ng CR. Nagbanyo si Ava nang maramdaman niya ang pagtawag ng kalikasan sa kanya. Papansin ka talaga no? Palabas na sana si Ava ng girls' comfort room nang sumalubong sa kanya ang dalawang babae. Ito ang mga kasamahan niya sa trabaho, sina Pearl at Belle. Ha? Garalgal ni Ava sa pagtataka. Ba-inosente ka pa at tahimik? Pero may kati pa rin ka palang tinatago. Asik ni Belle kay Ava. Nagpapapansin ka ba kay Sir Stephen? Segunda ni Pearl. Ha? Sinong Stephen? Gulat na wika ni Ava dahil hindi niya kilala ang tinutukoy ng mga ito. Ang boss natin, Ava. Ang bagong boss ng company. Belle pointed. Hindi ko kilala. Hindi ko nakita kanina ang boss natin. Kaya hindi ko alam kung anong kinagagalit niyo sa akin. Sumamo ni Ava. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya kasi alam niyang dehado siya sa mga ganon. Talaga? Bakit? Panay ang sulyap ni Sir sa'yo kanina. Duda ni Pearl
at pinag-cross ang braso nito sa harap ng dibdib. Mas pinatuloy ang malulusog nitong dibdib. Hindi ko alam, giit ni Ava. Siguraduhin mo lang, Ava, at ilugar mo rin ang malabalyeno mong katawan. May disgust na saad ni Belle kay Ava. Kahit na hindi na bago sa pandinig ni Ava ang sinabi ni Belle, nasasaktan pa rin siya doon. Akala niya, kapag nakapagtrabaho na siya at wala na sa school, ay wala nang bully. Wala nang tutukso sa kanya at pupuna sa kanyang size. Pero nagkakamali siya. Naiyuko na lang ni Ava ang ulo at hindi na nagsalita. Wounded na ang kanyang ego. At saka, huwag kang aasa na mapapansin ka rin ni Sir Stephen. Saad ni Pearl. Nais mang sagutin ni Ava si Pearl, kaso hindi niya na lang ginawa kasi siya pa ang magiging masama sa mga mata nito. Wala siyang balak magpapansin na hindi niya kilala ang kanilang bagong boss. Naiwan si Ava sa banyo at napatitig na lamang siya sa refleksyon niya sa salamin. Gusto niyang magbawas ng timbang, kaso kapag nasa habag na siya, nawawala na ang kagustuhan niyang iyon. Pinunasan ni Ava ang luhang lumanda sa kanyang pisngi at ngumiti. Kaya mo yan, Ava. Nakayanan mo ang mga bully sa high school at college. Ngayon pa kaya? Fighting. Pampalubag loob na saad ni Ava sa sarili, kahit na siya mismo ay ubos na. Huminga ng malalim si Ava bago nagpa siyang lumabas ng comfort room. Kaso, napatalon siya nang may sumalubong sa kanyang isang maskulado at malaking lalaki. Si Stephen, ang bagong CEO ng kanyang pinagtatrabahuan. Napapasok sa comfort room ng mga lalaki. Magkatabi lang kasi ang dalawang banyo. Napaatras si Ava at halos mawalan ng balanse sa katawan dahil sa pagkagulat. Pero kaagad namang nahuli ni Stephen ang bewang ni Ava at kumuha ng suporta si Stephen sa hamba ng pinto upang huwag silang tuluyang matumba ni Ava. Tila umakyat ang lahat ng dugo ni Ava sa kanyang muka at nagkabuhol-buhol ang dila dahil hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa gwapo at makinis na mukha ni Stephen. Naamoy ni Ava ang mint galing sa bibig nito at ramdam niya sa kanyang mga fats ang tigas ng braso nitong nakayakap sa kanyang malaking bewang. Are you okay? Tanong ni Stephen at doon lang natauhan si Ava. Nagkukumahog si Ava sa pagtayo ng maayos at inayos ang suot. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Yukong saad ni Ava. Ayos lang, miss. I'm partly at fault din naman. Ginulat yata ka na. By the way, I'm Stephen. Ani Stephen at inilahad ang kamay kay Ava. Napatingin si Ava sa nakalahad na kamay sa kanyang harapan at tiningala si Stephen. Muntik nang lumuwa ang mata ni Ava nang mapagtanto niyang boss niya ang kaharap niya. Sir? Sir, sorry po. Muling litanya ni Ava nang mapagtanto ang kanyang pagka-clumsy sa harap ng amo. Si Stephen naman ay hindi napigilan na hindi humawak sa balikat ni Ava dahil natataranta ang babae. Hindi alam ni Stephen kung ano ang dapat niyang gawin kung kaya't hinawakan niya lamang ang balikat ni Ava. Again, it's fine, miss. What's your name? Naiangat ni Ava ang ulo. Si Santeño po ba ako? Garalgal ni Ava. Tinanggal ni Stephen ang kamay sa balikat ni Ava nang mapansin niyang naging komportable na ang palad niya doon. Stephen crossed his arms. Hindi. Nais ko lang malaman ang pangalan mo. Ava. Yan ang pangalan ko, Sir Stephen. Sagot naman ni Ava. Napatango-tango si Stephen. How long you have been working under Arnold's? Tukoy naman ni Stephen sa pinagtatrabahuan niyang Arnold Company. Mga linggo pa lang po. Kakagraduate ko lang din po kasi. Tapos na-absorb po ako ng company. Lumabi si Stephen at sa hindi mapaliwanag ay napangiti siya nang makita iyon. It's true that their new boss
is dangerously handsome, sinfully handsome that is out of reach. That's so good for you. Puro ni Stephen kay Ava. Muling tumaas ang temperatura ng muka at leeg ni Ava sa simpleng puri ng amo. Salamat po, sir. Kiming wika ni Ava. At welcome po sa Arnold's. Napangiti si Stephen nang makita ang pagkulay rosas sa mukha ni Ava. He finds it cute and very amusing. Gandang-ganda siya kay Ava, lalo na kapag nagbablush ito. Thank you, Ava. Tila sensual na wika ni Stephen. Sige po, sir. Lalabas na po ako para na rin makapagbanyo kayo. Tumangulang si Stephen. Nakalimutan na magsi-CR pala siya. 2 linggo na ang lumipas simula nang ma-encounter ni na Ava at Stephen ang isa't isa sa CR. At mula noon, hindi na nakita pa ni Ava sa Stephen. Siguro dahil busy ang tao at siya naman ay naging abala rin sa sariling trabaho. Hindi naman umaasa si Ava na makikita ang gwapong boss. Pero sa mga nakaraang araw ay naging laman ng kanyang isip ang amo. Siguro dahil iyon ang unang beses na humanga siya sa isang lalaki. Marami na siyang nakita na lalaki. Marami na siyang gwapong lalaking nakita. Kaso, kay Stephen lang siya nagkaganon. Na pati sa kanyang pagtulog ay napapaginipan niya ang mukha nito. Inaamin na rin ni Ava sa sarili na crush niya ang amo dahil wala namang masama roon kasi wala rin siyang balak na umamin dahil alam niya wala siyang chance sa ganoong lalaki. Ang layo pa ng agwat ng kanilang estado sa buhay. Abala si Ava sa pagre-revise ng PowerPoint presentation nila nang may pumasok sa kanilang department at nagkagulo ang lahat. Good morning, sir! Good morning, sir, Stephen. Ang mga bati ng mga kasamahan ni Ava. Narinig na lang ni Ava ang pangalan ni Stephen. Sumipa kaagad ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Nilingon ni Ava ang hallway papasok sa kanilang department at tila nag-slow motion ang lahat sa kanyang paligid at nagkaroon ng spotlight na si Stephen lang ang nakikita niya. Suot na Stephen ang 3-piece suit at nakaayos ang buhok nito. Gwapong-gwapo ang boss nila na suwabing naglalakad sa loob ng kanilang department. Ava! Sigaw ng kanilang head. Napaigtad si Ava nang marinig ang malakas na pagtawag ng kanilang head sa kanya. Sir, bakit po? Nagkukumahog sa pagsagot si Ava. Nilapitan ng kanilang lalaking head si Ava. Nasaan na ang PowerPoint na pinaparevise ko sa'yo? May diin at nagpipigil na wika ng kanilang head kay Ava. Sir, hindi pa po tapos. Bago pa lang kasi iyon ibinigay kay Ava. Pagkarating niya lang sa kanyang cubicle. Ano? Matagal ko nang pinarevise yon, pero hindi mo pa tapos. Nanginig ang katawan ni Ava dahil tumaas na ang boses nito. Competent na employee si Ava. Kung ano ang pinagawa sa kanya, nagsisikap siyang matapos niya kaagad ang nakatoka sa kanya. At sa katunayan ay malapit na nga niyang matapos ang revision ng PowerPoint kahit kanina pa ito binigay sa kanya. Sir, kasi... Naputol si Ava nang akmang hampasin na ng head nila ang table niya. Kaso, may humawak sa kamay nito. Sir Stephen? Usal ni Ava. Nilingon ng kanilang head si Stephen sa likod nito. Sir, pasensya na po. It's okay, Mr. Banda. Titignan ko na lang sa monitor ni Miss Ava ang presentation. Agap ni Stephen sa head nila ni Ava na si Mr. Banda. Namutla ang mukha ni Mr. Banda. Sir! Si Mr. Banda, ngunit sinapawan ito ni Stephen. Excuse us. Nang makaalis si Mr. Banda, ay ngumiti si Stephen kay Ava. Kaso, hindi iyon masuklian ni Ava kasi nanginginig pa siya. Naalala niya kasi ang mga magulang niya noon na sinisigawan siya at sinasaktan. Okay na, Ava. You can breath now. Ani Stephen nang makita na tuliro si Ava. Ava! Saad muli ni Stephen at kinuha ang kamay ni Ava na nanginginig.
Sir, utal na wika ni Ava. Gusto ko lang makita ang presentation bago natin siya i-present sa client. Pwede ko bang makita ngayon? Mahinahong tanong ni Stephen. Sir, hindi pa po kasi tapos at naputol si Ava sa pagsingit ni Stephen. It's fine. Mas okay na nga yan para maayos pa kung may makita tayong dapat ayusin. Kalmadong saad ni Stephen. Binigyan ni Carlo ng upuan si Stephen sa tabi ni Ava. Magkatabi sina Ava at Stephen habang nire-review ang presentation at walang kamalay-malay ang dalawa na mainit na sa mga mata ng ibang mga katrabaho ni Ava ang simpleng interaction nila ni Stephen, lalo na sina Pearl at Bella. Ito, pwede nang tanggalin. Tapos, magdagdag na lang ng pie chart. Turo ni Stephen sa monitor at tangulang ng tangu si Ava sa mga sinasabi nito. Tahimik lang si Ava na nakikinig at inaayos ang presentation sa tabi ni Stephen. Stiff na stiff si Ava sa kinauupuan dahil nagdidikit ang braso nilang dalawa. Siguro dahil malaki siya, kaya nagdidikit ang braso nila. Hindi ka naman laging napapagalitan ng ganun, di ba? Tanong ni Stephen, kaso ang mata nito ay nasa monitor lang. Po, yung ginagawa ni Mr. Banda kanina. Umiling si Ava. Hindi naman po. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ava ang pagtawag ng kalikasan sa kanya. Banyo lang po muna ako, sir. Mahinang ani ni Ava. Tumango at ngumiti si Stephen kay Ava. Nagmamadaling tumungo si Ava sa banyo. Nakahinga siya ng maluwag matapos magbanyo at habang naguhugas siya ng kamay, laking gulat niya nang may humilan na sa kanyang buhok. Aray! Masakit na daing ni Ava at napahawak sa buhok. Nakita ni Ava sa salamin sina Pearl at Belle. Si Pearl ang nakahawak sa buhok niya. Malandi ka talaga! Si Belle iyon at sinampal sa mukha si Ava. Tila namanhid ang mukha ni Ava sa sampal ni Belle at parang may nagring sa kanyang tenga dahil sa impact nung sampal. Ano ba ginagawa ko sa inyo? Tatrabaho lang ako. Daing ni Ava habang namimilipit sa sakit ng pagkakahawak ni Pearl sa kanyang buhok. Parang hihiwalay na ang buhok niya sa kanyang anit. Wala! Simpleng malandi ka pala. Pakampante pa kami. Pero ikaw pala ang lalandi kay Sir Stephen. Buwelta ni Belle at mahigpit na hinawakan ang baba ni Ava. Naluha si Ava. Tama na, Pearl, Belle. Putol-putol na pakikiusap ni Ava. Masasaktan ka kasi. Anong nangyayari dito? Ang dumadagundong na boses ni Stephen ang nagpabitiw kay Pearl at Belle sa pagkakahawak nila kay Ava. Malakas na bumagsak ang katawan ni Ava sa tiles ng banyo. Sir? Sir Stephen? Sabay na wika ni na Pearl at Belle. Kapwa na nalaki ang mga mata habang nakatingin kay Stephen na nandidilim ang muka. Get out! Lumabas kayo! Bulyaw ni Stephen nang akmang lalapit sa kanya sina Pearl at Belle. Nangingiyak na lumabas ng banyo ang dalawa. Nilapitan naman ni Stephen si Ava na naoy umiiyak habang nakasalampak sa sahig. Namumula ang pisngi ni Ava dahil sa sampal na natamo at masakit din ang kanyang ulo dahil na rin sa sabunot ni Pearl. Ava! Dahan-dahang tawag ni Stephen kay Ava. Mabilis na pinunasan ni Ava ang pisngi at tatayo na sana nang hawakan ni Stephen ang kamay niya. Sir, may tatapusin pa akong revision. Natapos ko na. Po! Umuwi ka na muna. I will to those ladies who harass you. Ikaw, magpahinga ka. Pero sir… Huwag kang mag-alala. Walang ikakalta sa sweldo mo. Ako nang bahala. Tumango si Ava kay Stephen bago siya nito tinulungang makatayo. Tahimik lang silang dalawa na lumabas at naghiwalay din ng landas dahil si Stephen ay babalik na sa opisina niya.
Kinausap ni Carlo si Ava kung ano ang nangyari, pero walang nilabas na detalye si Ava kay Carlo. Hanggang sa lumabas na si Ava sa building at nag-abang ng masasakyan pa uwi sa kanyang studio. Ang waiting shed ay nasa tapat lang din ng kumpanya. Ilang minuto ang lumipas pero wala pa ring dumadaan na bus o jeep na dumadaan sa kanyang studio type na kondo. Ayos lang din iyon kay Ava kasi ayaw niya munang magmukmok sa kanyang studio. Kinuha ni Ava ang telepono at magagrab na lang sana siya. Total, ayaw niya namang umuwi at nais niya munang magpahangin. Kaso, may silver na kotse na huminto sa harap niya. Unti-unting bumaba ang salamin ng kotse at doon nakita ni Ava ang boss na si Stephen. Nakalong sleeves lang ito ngayon. Sir? Sir Stephen? Hatid na kita, Ava. Huwag na sir. Saad ni Ava, sabay iling. I insist. Giit ni Stephen. Sir, magpapahangin pa po ako. Hindi pa po ako makakauwi sa tinutuluyan ko. Tumango si Stephen. It's fine. I know a good place to unwind. Pilit ni Stephen. Ngumuso si Ava bago tumingin sa paligid at tumango kay Stephen. As Ava stepped inside the car, sumalubong kaagad sa kanya ang panlalaki at lemon na amoy ng kotse ni Stephen. Nakakagaan iyon sa pakiramdam para kay Ava. Sinuot na ni Ava ang seatbelt at tinayaan na lamang ni Stephen kung saan man siya nito dalhin. May tiwala naman siya sa kanyang boss. Okay lang ba sa'yo na lumabas tayo ng konti sa metro? Maya-maya ay tanong ni Stephen kay Ava. May pasok pa tayo bukas, sir. I know. Don't worry about that. Sagot ni Stephen at nginitian si Ava. Muntik namang makapa ni Ava ang dibdib dahil sa pagsipa nun, bunga na nga isang ngiti ni Stephen. Matapos ang mahaba-habang biyahe ay tumigil na rin ang kotse. Nandito na tayo. Anunsyo ni Stephen at kinalas ang seatbelt. Napatingin si Ava sa labas at nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang paligid. Lumabas si Ava at napatakbo sa railing ng daan at nilanghap ang simoy ng dagat. Ang ganda rito, sir! Masayang wika ni Ava. Sumasabog ang kanyang wavy black hair sa ere. Lumaki ang ngiti ni Stephen nang makita ang mga ngiti sa labi ni Ava. Seeing Ava with a wide smile across her lips makes him felt happy too for the girl. Tinabihan ni Stephen si Ava at humawak din siya doon sa railings. Pinagmamasdan ang kalmadong dagat at ang paminsan-minsang hampas ng maliliit na alon sa ibaba. Papaano mo na-discover ang lugar na to, sir? Tanong ni Ava kay Stephen habang silang dalawa ay nakatingin sa walang hanggang dagat. Through my sister. Stephen answered. Ava's head snapped at Stephen. May kapatid po kayo? Tumango si Stephen at nanatili ang mata sa dagat. Malayo ang tingin. Nakakatandang kapatid ko. May lungkot na saad ni Stephen. Nagtatrabaho rin po ba sa kumpanyang kapatid niyo, sir? Feeling close na tanong ni Ava sa boss. Bumuntong hininga si Stephen at tinignan saglit si Ava bago ibinaba ang ulo. Wala na siya. Nawala siya nung 20 ako. And that was 8 years ago. Kahit na matagal nang nawala ang kanyang kapatid, masakit pa rin sa kanya ang pagkawala nun. Wala kasi siya noong ito ay nawala na hindi man lang niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid sa araw-araw. Binubuli pala ang kapatid niya dahil tulad ni Ava ay oversized din ang kanyang kapatid at lagi pa itong binubuli. Walang nakakapansin noon kasi parang masiyahin ang kanyang kapatid pero sa likod pala ng mga ngiti ng kanyang kapatid ay ang araw-araw na pasakit sa pinagdaraanan nito sa eskwela. Sorry, sir. Tanging usal ni Ava. Kinuha niya ang kanyang sariling buhay. Hindi naman alam. Hindi ko alam. Akong laging kasama ni ate noon. Pero hindi ko naramdaman ang mga torment niya. Wala akong nagawa.
Saad ni Stephen na tila may pagsisisi sa kanyang sarili. Hindi alam ni Ava kung papaano i-comfort ang boss kaya lumapit lang siya rito at niyakap. Naistatwa si Stephen sa biglang pagyakap ni Ava sa kanya. Pati si Ava ay gulat din at kakalasta sana sa yakap nang yumakap pabalik si Stephen sa kanya. Yumakap si Stephen ng mahigpit kay Ava. Hindi ko alam kung anong sakit ang dulot ng pagkawalan ng kapatid mo sa'yo, sir. Pero nakikiramay po ako sa sakit. Thank you, Ava. Sagot ni Stephen at nanatiling nakayakap kay Ava. Nakwento ni Stephen ang nangyari kay Ava at si Ava naman ay taimtim na nakikinig dito. Somehow, nakuha na niya kung bakit ganoon na lamang ang concern ng boss sa kanya. Nakikita pala nito ang kapatid sa kanyang katauhan. Ilang beses na rin pong pumasok sa isip ko na kunin yung buhay ko. Kaso, naiisip ko po ang mga magulang ko. Hindi po perpektong mga magulang ko. At minsan nangihingi na ako ng atensyon mula sa kanila. Pero mahal ko po sila. Nais ko pong ipakita sa kanila na kahit ganito ako, may kaya pa rin ako. May pagmamalaki po ako, maliban sa malaking katawan ko. Tinawanan iyon ni Ava, kaso may lungkot pa rin sa boses nito. I will help you, Ava. Ani Stephen at kinuha ang kamay ni Ava. Ay, wag na sir. Okay na po ako na. Nakakausap po kita ng ganito. Boss po kasi kita at isang karangalan po ang makausap ka ng ganito. Muntik pang maamin ni Ava sa boss na crush niya ito. Ava, I'm not doing this dahil nakikita ko ang kapatid ko sa'yo. Ginagawa ko to kasi itong bagay na hindi ko nagawa sa kapatid ko noon. Si Stephen at dahil doon, nagtuloy-tuloy ang pagkakaibigan na Stephen at Ava. Sa loob ng kumpanya, employee-employer ang kanilang tingin sa bawat isa. Pero pag nasa labas sila, ay magkaibigan sila. Ang aga mo! Si Ava nang dumating si Stephen sa building kung nasaan siya nakatira. Alam na kasi na Stephen kung saan siya tumutuloy nang ihatid siya nito ng isang beses. Noong nanggaling sila sa pag-unwind nila, naka-leggings na si Ava at shirts, handa na sa jogging nila ni Stephen. Si Stephen naman ay naka-shorts, puting t-shirt at sports shoes. It's always 5:30 in the morning. Ganito ang tamang pag-jogging dahil hindi pa mainit. Dito ba sa neighborhood namin tayo magja-jogging? Tanong ni Ava kay Stephen at tumingin sa paligid na tahimik pa lamang. Sa ulo mo ba ang lugar? Balik namang tanong ni Stephen kay Ava. Umiling ang babae. Okay lang ba sa'yo? Nasa neighborhood namin? Okay lang na ron tayo? Of course! Umaga ng linggo at nag-jogging sina Stephen at Ava sa village kung saan nakatira si Stephen. Nabanggit kasi ni Ava kay Stephen na nais niyang pumayat at bilang mabuting kaibigan ay nagbolontaryo si Stephen na tulungan si Ava. At itong jogging ay isa sa kanilang itinerary para sa Oplan pumayat si Ava. Tigil muna tayo. Hapong wika ni Ava at napahawak sa bewang at saka kumuha ng hangin. Water? Offer ni Stephen kay Ava pero winasiwas lang ni Ava ang kamay kay Stephen. Hindi pa mahaba ang natakbo nila pero panay na ang tigil ni na Stephen at Ava. Ang bagal pa ng pacing nila kasi hinihintay at iniintindi rin niya si Ava na siyang kakasimula pa lamang. Nakakapagod naman ito. Reklamo ni Ava kay Stephen. Natawa si Stephen sa nakabusangot na mukha ni Ava. Tila buo na ang araw niya, makita lang ang mukha ni Ava. Gutom ka na ba? Tanong ni Stephen kay Ava. Umiling naman ang dalaga at kahit na tinatawag na siya ng kanyang mga bulate sa tiyan. Ginamit ni Ava ang kamay na pamaypay sa sarili. Ngunit ilang sandali pa lang ang nakakalipas matapos umiling ni Ava ay tumunog naman ang tiyan niya. Napahawak si Ava sa kanyang fatty na tiyan at sa kahilaw ng ngumiti kay Stephen. Tigil na tayo. Gusto mo bang kumain?
Aya na Stephen kay Ava. Fast food tayo. Gusto mo? Ayaw, wala ba tayong ibang makakain maliban sa mga fast food? Wala pang masasarap na kainan na ngayon na nakabukas eh. Ani Stephen at tumingin sa paligid bago muling binalik ang mga mata kay Ava. What if, sa kondo ko, malapit lang siya rito. Lulutuan kita. Alok ni Stephen kay Ava. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ava sa alok ng boss niya. Pwede yun, sir? Of course. Umawang ang labi ni Ava pagkapasok sa kondo ni Stephen. Minimalist ang tema ng kondo nito at ang sarap sa mata tignan. Hindi masakit sa mata ang kulay at sobrang linis. Sobrang laki rin at nasa tuktok ng tower na kanilang pinasukan. Pwede kang magbanyo kung gusto mong magbihis o maligo. Diyan ang common bathroom. Turo ni Stephen sa pinto ng banyo. Sige sir. Garalgal naman na wika ni Ava. Ngumisi si Stephen at ginalo ang buhok ni Ava. Silly, wag mo akong tawaging sir kapag tayo lang dalawa. Pwedeng Stephen na lang ang itawag mo sa akin. Ngumuso si Ava at tinuro ang banyo. Sige, banyo muna ako sir. Ay, Stephen pala. Ani Ava at saka nagmamadaling tumungo sa banyo upang itago ang pamumula ng kanyang muka. Impet na napatili si Ava nang makapasok sa banyo. Humarap siya sa malaking salamin ng banyo at kita niya ang pamumula ng kanyang buong muka. Beef steak ang niluto ni Stephen para kay Ava. Is it good? Tanong ni Stephen kay Ava nang sumubo ito sa hiniwang steak. Ngumaya muna si Ava at ninamnam ang karne sa bibig bago sumagot kay Stephen. Napa-thumbs up si Ava kay Stephen. Salamat po rito sir. Ang sarap niyo po palang magluto. Dagdag ni Ava habang kumakain. Hindi mawala sa mga labi nito ang ngiti. Walang nagluluto sa akin nung nasa ibang bansa ako. Kaya ako natutong magluto para sa sarili ko. Kwento naman ni Stephen kay Ava. O nga po pala. Sa ibang bansa po pala kayo na malagi, no? Si Ava naman na siyang kinatango ni Stephen. Masaya silang nagkukuntuhang dalawa sa naging buhay ni Stephen sa abroad. Hindi rin maipaliwanag ni Stephen kung bakit open na open siya kay Ava. Hanggang sa umabot ang kanilang usapan sa kanilang oplan, pumayat si Ava. Sa tingin mo ba talaga Sir Stephen, may chance na lumiit pa tong katawan ko? Si Ava na tila nawawalan ng pag-asa. Of course, proper diet and exercise lang. Pero kung gusto mo, pwede ka tang ipakonsulta sa diet expert. Ngumuso si Ava. Papaano yan? Kapag tapos na ako sa exercise, ang sarap namang kumain. Ngumiwi si Ava. Gusto mo ba talagang pumayat? Tanong ni Stephen kay Ava. Nagkibit ng kanyang balikat si Ava. Hindi rin alam ni Ava kung bakit siya nagpapapayat bigla. Siguro, ayaw niya na lang na nabubuli siya dahil sa kanyang size. Iyon kasi ang laging nakikita ng mga tao na ipuna sa kanyang sarili. You know what, Ava? You can be beautiful. Kahit ganyan ang size mo. You can be beautiful in your own way. Kung ayaw mo talagang pumayat o hindi mo kaya, walang kaso yun. Learn to love yourself. Learn to accept yourself. Kasi kapag minamahal at tanggap mo kung ano ka, hindi ka na maapektuhan sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Kasi kung pumayat ka man o hindi, may makikita talaga ang ibang tao sa sarili natin. Pero kapag ganun, hindi na tayo magkakasama sa labas, sir. Hindi na tayo makikita sa labas kapag tumigil na ako sa plano kong pumayat. Ngumisi si Stephen. We're no friends, Ava. We can hang out sometime. Hindi magbabago kung ano man ang nabuo nating relasyon. Dahil lang sa titigil na tayo sa plano nating pumayat ka. Sa mga araw, naging magaan naman ang araw ni Ava. Though, may mga nambubuli sa kanya sa kanyang workplace.
Gumana naman ang payo ni Stephen sa kanya. Oo, nasasaktan si Ava, kaso mas pinili niyang maging matatag. At gaanoon rin naman sina Ava at Stephen. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Pwede bang tumabi? Nagulat si Ava nang isang araw ay lumapit sa kanya si Carlo. Kadalasan kasi ay mag-isa siya sa table at walang gustong tumabi sa kanya. Nasanay na rin doon si Ava, pero sa pagkakataong iyon ay lumapit si Carlo sa kanya. Carlo, ikaw pala. Oo naman, upo ka. Okay ka lang ba sa trabaho? Hindi ka na ba inaaway o inaapay nila Pearl at Belle? Si Carlo habang nagla-lunch silang dalawa sa cafeteria ng Arnold Company. Ganun pa rin, pero hindi na malala. Paranig na lang at hindi ko naman pinapansin. Titigil din naman siguro sila kapag napagod na. Tumawa na rin si Ava. Napatango-tango si Carlo. Masaya ako para sa'yo, Ava. At kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Tutulungan naman kita kahit ano pa yan. Saysay ni Carlo. Tumango si Ava. Tatandaan ko yan, Carlo. Nang gumabi, ay inaya ni Carlo si Ava na kumain sa labas. Sa katunayan, ilang beses nang niyayaya ni Carlo si Ava na mag-dinner kapag tapos na sila sa trabaho. Kaso, laging tinatanggihan ni Ava ang offer ni Carlo. Kaya sa pagkakataong iyon, pumayag na si Ava. Iniisip ni Ava na masyado siyang pakipot, si Carlo na nga lang ang lalaking nakikitungo sa kanya ng maayos sa kanilang department. Ava, go tayo ngayon. Si Carlo nang mahabol nito si Ava sa tapat ng nakasarang elevator. Pinindot ni Ava ang arrow down ng elevator bago sinagot si Carlo. Binigyan ng isang ngiti ni Ava si Carlo. Oh, basta saglit lang. Gusto ko na rin kasing magpahinga ng maaga. Okay lang ba? Bumukas ang elevator at sabay na siniksik ni Ava at Carlo ang katawan sa loob ng elevator na maraming sakay. Uwian na kasi kaya ganon. Sure, walang problema yan sa akin, Ava. Saad naman ni Carlo at nagsara ang elevator. Tahimik ang lahat sa loob ng elevator at nang makababa ay inabot ni Carlo ang kamay ni Ava. Nagulat si Ava sa biglaang naging aksyon ni Carlo pero kaagad niya namang natago ang gulat na rumihistro sa kanyang muka. Hintayin mo ako sa labas ng kumpanya. Dala ko ang kotse ko. Wika ni Carlo kay Ava. Nang mapansin ni Carlo na nakatingin si Ava sa kanyang kamay na nakahawak dito, binaba niya ang kamay at nagkamot sa kanyang batok. Sorry. Hinging paumanhin ni Carlo. Okay lang. Sige, hihintay na kita sa labas. Putol-putol na saad ni Ava. Sige, kunin ko lang ang kotse ko sa parking lot. Ang tinutukoy na parking ni Carlo ay nasa ground floor ng Arnold Company at ang parking lot ng kumpanya ay ilang palapag din. Lumabas si Ava na yakap-yakap ang kanyang shoulder bag. Tahimik na nakatayo si Ava sa labas ng pinagtatrabahuan at tumingin sa makulimlim na langit. Mukhang uulan. Nang may tumigil na kotse sa harap ni Ava, akala niya ay si Carlo na iyon, ngunit napatda siya nang makilala ang kotse. Sa kanilang boss iyon, kay Stephen. At nang hindi nagkamali si Ava, nang bumaba si Stephen mula sa kotseng tumigil sa kanyang harapan. Sir? Huni ni Ava nang lumapit si Stephen sa kanya. Uuwi ka na. Ihahatid na kita. Mukhang uulan. At baka maabutan ka ng ulan kung maghihintay ka pa ng masasakyan. Si Stephen at bubuksan na sana ang front seat ng kotse. Hindi pa ako uuwi, sir. Nasa labas tayo ng kumpanya, Ava. Nasa vicinity pa rin po tayo ng kumpanya niyo. Katwiran naman ni Ava. At napansin ang ilang mga trabahante na nakatingin sa kanila ni Stephen. Humigpit ang panga ni Stephen. We're friends. Alam ko, sir. Gustong kutusin ni Ava ang sarili dahil may sumiklab na kakaibang sakit sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ni Stephen na magkaibigan sila. Sige na, sir. May lakad pa po ako. Saan?
Tanong ni Stephen kay Ava na parang guardian siya ni Ava. Kakain sa labas. Tugon naman ni Ava sa boss. Let's eat together. Then, Mabilis namang wika ni Stephen. May kasama na ako, sir. mga kaibigan mo. Kasamahan ko po sa department, si Carlo. Sagot ni Ava at tama naman na dumating si Carlo. Bumusina si Carlo at binaba ang salamin ng kotse upang makita ng maayos si Ava na kausap ng boss. Oh, andyan na pala siya. Si Ava at binalingan si Stephen na wala na sa mood. Sa susunod na lang po tayo kumain, sir. Goodbye po. Patuloy ni Ava at tumakbo patungo sa nakaparadang kotse ni Carlo. Sinundan ng tingin ni Stephen ang papalayong kotse ni Carlo na sakay si Ava. Hindi namamalaya ni Stephen ang paghigpit ng kanyang mga kamao. He hates it. The sight of Ava having another guy around her aside from him. He sounded possessive over Ava. Kahit na magkaibigan lang sila, kagaya ng kanyang sinabi kanina. Pero patid ni Stephen na may higit pang rason kung bakit naiinis at galit siya sa puntong iyon. Napamura si Stephen at saka sinipa ang gulong ng kotse bago umikot sa driver's seat at pinahururot ang kotse. Ano palang pinag-usapan niyo na Sir Stephen kanina, Ava? Tanong ni Carlo kay Ava at saka nito pinaandar ang kotse. May tinanong lang tungkol sa trabaho. Sagot ni Ava at diretso lamang ang mata sa daan na tinatahak ng kotse ni Carlo. Pero pansin ko na close kayo ni Sir Stephen. Hindi naman, mabait lang si Sir Stephen. Carlo scoffed. Nakita kasi nito ang mga titig ni Stephen sa kanya kanina sa labas ng kumpanya at alam ni Carlo kung anong klaseng mga titig iyon. Parang titig ng lalaking naagawan ng laruan. Carlo smirked at the thought of Stephen, annoyed face. Tinignan ni Carlo si Ava na diretso lamang ang mga mata sa daan. Kasama ni Ava si Carlo sa kotse, ngunit ang kanyang isipan ay na kay Stephen. Iniisip ni Ava ang kanyang naging akto sa harap ni Stephen kanina. Nagdedebate ang isip at puso ni Ava kung tama ba ang ginawa kanina o hindi. Sinabi ng puso ni Ava na mali iyon, ngunit kasalungat naman nun ang sinabi ng kanyang utak. Sinasabi ng utak ni Ava na tama lang iyon kasi boss niya ito at siya ay empleyado lamang. Nagugustuhan na ni Ava ang boss na ang tingin lamang sa kanya ay kaibigan. Nais lamang na isalba ni Ava ang anumang sakit na itudulot ng pagtingin niya sa kanyang boss. Ava, nandito na tayo. Pukaw ni Carlo kay Ava na malalim ang iniisip at hindi man lang napansin na nakarating na sila sa dining kung saan nakapag-book si Carlo. Sorry. Usal ni Ava at kinalas ang seatbelt. Laglag ang panga ni Ava nang makita ang magarbong tinigilan na kainan. Akala niya sa fast food o street food siya iti-treat ni Carlo. Carlo, mahal yata rito. Alalang wika ni Ava habang pinagmamasdan ang mamahaling kainan. It's on me, Ava. Wala kang dapat na ipag-alala. Saka, matagal na kitang gustong ayain. At ngayon naman lang ako pinaunlakan. I want the best. Ani naman ni Carlo at humawak na sa bewang ni Ava para igiya ang dalaga sa loob. Si Carlo na ang nag-order ng kanilang makakain at maiinom. Nahihiya si Ava na pumili sa mga pagkaing ang halaga ay pang isang linggong konsumo niya. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, nagtatanong si Carlo kay Ava tungkol sa high school life nito at pati na rin sa mga magulang niya. At bilang pagrespeto at galang na rin sa binata, sinasagot ni Ava ang mga tanong nito kahit hindi komportable sa iba, lalo na ang tungkol sa high school niya. Dahil wala naman siyang masyadong memories sa kanyang high school maliban sa mga panlalait ng kanyang mga classmates. And when their food arrived, kumain silang dalawa at paminsan-minsan ay nag-uusap.
Matapos kumain ay nag-excuse si Ava upang magbanyo. Nang bumalik si Ava ay inalok siya ni Carlo sa wine at bilang pagrespeto na lang din ay uminom si Ava ng maliit doon. Ngunit hindi batid ni Ava kung bakit umiikot na ang kanyang paningin at nang tignan niya si Carlo sa tapat niya ay para na itong lumulutang sa kanyang paningin. There is something sa kanyang ininom. Mama, usal ni Ava nang tumambol ang kanyang puso. May pinainom si Carlo sa kanya. Come here, Ava. Mukhang lasing ka na. Si Carlo at nilapitan si Ava. Inakay ni Carlo patayo ang pasuray-suray na katawan ni Ava. Akin ka ngayong gabi, Ava. Kay tagal ko tong hinintay. Pakipot ka kasi masyado. Pero ang bilis mong sumunod kay Stephen. Malademonyong usal ni Carlo. Gustong sumigaw ni Ava at humingi ng saklolo. Gusto na niyang umuwi kaso tila wala siyang kontrol sa katawan. Kumalat ang takot at kaba sa dibdib ni Ava. Nais niyang itulak si Carlo na inakay siya palabas ng kainan, ngunit wala siyang lakas. Nagpatianod na lang siya. Nang akmang ipapasok na ni Carlo si Ava sa backseat ng kotse, ay may biglang kumaklit sa braso ni Ava at walang ibang gumawa nun kundi si Stephen. Nang makuha ni Stephen si Ava mula sa kamay ni Carlo, binigay niya ang walang malay na si Ava sa security ng kinainang fine dining. At saka malakidlat na sinuntok si Carlo sa mukha nito. Minura ni Stephen si Carlo at hindi hinayaang makabawi si Carlo bago sunod-sunod na sinuntok hanggang sa bumagsak sa lupa. Tinadyakan pa ni Stephen si Carlo na hindi na mahitsura. Walang hiya ka. Talagang may masamang balak ka kay Ava. Mabuting sumama sa iyong tao. Tapos, may madilim ka palang plano sa kanya. Walang hiya ka. Galit na bulyaw ni Stephen kay Carlo at muling tinadyakan hanggang sa dumating ang ilang security at inawat na si Stephen dahil parang papatayin na nito si Carlo. Wag ka nang magpapakita sa akin. Hayop ka. Sa oras na ipakita mo tong mukha mo ulit sa akin, hindi na sa ospital at kulungan ang bagsak mo. Paglalamayan ka na. Ding banta ni Stephen kay Carlo at tatalikod na sana si Stephen nang marinig ang munting tawa ni Carlo. May gusto ka rin kay Ava. Ano? Nilandi ka rin? Nahulog ka rin? May plano ka rin? Naputol si Carlo nang suntukin ni Stephen ang mukha nito. May plano ako sa kanya, pero hindi katulad ng sayo. Hayop ka. Galit na asik ni Stephen at saka sinakay si Ava sa kotse. May dumating na pulis at dinala na si Carlo sa presinto. Tinawagan din ni Stephen ang kanyang abogado para ito na ang mag-asikaso. Si Ava naman ay dinala ni Stephen sa kanyang kondo. Nagising si Ava na mabigat ang ulo at sumasakit. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulantang nang bumungad sa kanya ang malaki at panlalaking silid. Mabilis na iginala ni Ava ang mata sa buong silid, kasabay ng pilit niyang pag-alala kung ano ang nangyari sa kanya sa nakaraang gabi at kung papaano siya nakarating sa silid na hindi naman pamilyar sa kanya. Parang binuhusan ng sandamakmak na yelo sa mukha si Ava nang maalala ang ginawa ni Carlo sa kanya. Her heart thud against her ribcage erratically. Inalis ni Ava ang kumot sa katawan at tumambad sa kanyang sarili na nakasuot ng isang malaking itim na t-shirt at jersey shorts. Pinakiramdaman ni Ava ang kanyang sarili, partikular na sa kanyang ibabang parte, at nakahinga siya ng maluwag nang walang maramdamang sakit. Naiiyak si Ava at bumaba sa kama. Hinanap niya ang damit na kanyang suot sa nagdaang gabi. Ngunit wala iyon sa silid. Palabas na sana si Ava sa silid nang bumukas ito at bumungad sa kanya si Stephen na nakapajama at kulay abong sleeveless shirt. Sir Stephen? Si Ava at doon niya napagtanto na masakit ang kanyang lalamunan. Tila nauubusan ng laway. Seryoso ang mukha ni Stephen
at nandidilim pa rin ito. Ang damit ko, sir. Kailangan ko pa pong pumasok sa trabaho. Aligagang wika ni Ava. Yan pa talaga ang iisipin mo matapos nang mangyari sa'yo, Ava. Tumaas ang boses ni Stephen sa hindi inaasahan. Sir, si Ava at dumagundong ang tibok ng puso. Ano? Papasok ka pa rin. Magpahinga ka. Bukas ka na papasok. Ako nang bahala sa'yo at sa trabaho mo. Niyuko ni Ava ang ulo. Uuwi ako kung ganun. Stay here. Mga otoridad na wika ni Stephen. I already filed a case against Carlo. Ang abogado ko nang bahala sa kanya. Salamat sa tulong mo, sir. Pero ako na po ang bahala. Walang alinlangang sinabaho ni Stephen si Ava. I just cannot stand at panoorin ng Carlo na yon sa ginawa sa'yo, Ava. I will make sure na makukulong yon at pagbabayaran ang kanyang ginawang pagdrag sa'yo. I cannot believe na may ganoong klaseng empleyado ng kumpanya. Galit na wika ni Stephen. Si Ava ay tila napipi na lamang habang nakatingin sa galit na itsura ni Stephen habang sinasaysay iyon. Kukunin ko ang breakfast mo at dito ka na kumain. Nabitin sa ere ang sasabihin ni Stephen nang sapawan naman siya ni Ava. Bakit mo to ginagawa, sir? Pwede mo naman akong dalhin na lang sa studio ko. Bakit mo ako tinutulungan hanggang ngayon? Hindi na napigilan ni Ava na magtanong sa boss. Naguguluhan siya sa mga kinikilos nito at mga akto. Ang nakatiimbagang na si Stephen ay unti-unting nalulusaw at napakurap-kurap habang ang mga mata ay nakapokus kay Ava na bakas sa muka ang lito. Boss lang po kita. Naiintindihan kong gusto mo makipag-close sa mga employees. Pero bakit sa akin lang? Hindi mangmang si Ava para hindi niya mapansin ang mga kinikilos ng boss. Nag-volunteer kang tulungan ako sa pagdadayet ko. Naging magkaibigan at inimbitahan kumain sa labas at dinala rito sa kondo mo. Bakit mo ito ginagawa, sir? Dahil ba naaalala mo ang kapatid mo sa akin? Kasi ako, sir, naguguluhan na ako. Nalilito na ako sa mga kinikilos mo. Ayokong mag-assume kasi sino ba naman ako? Isa lang naman akong bagong empleyado ng kumpanya at ang mahabang pahayag ni Ava ay pinutol ni Stephen sa pamamagitan ng paghawak sa leeg ni Ava at siniil ito ng halik. Nalamon ni Ava ang mga gustong sabihin at lumaki ang mga matang nakatingin kay Stephen na nagatigit ang bibig sa kanya. Sapat na ba ito? Garalgal ni Stephen at hindi pinakawalan si Ava. Sir, sambit ni Ava nang humiwalay ang kanilang mga labi. It's Stephen. For you, love. Correction ni Stephen kay Ava. Natigalgal si Ava at parang nasimento sa kinatatayuan. Ang tanging naririnig lang niya ay ang kanyang puso na malakas na sumisipa sa kanyang dibdib. Ayaw mo ba? Sorry. Sorry kung naging agresibo ako. Ava, please, huwag mong isipin na. Pinutol muli ni Ava si Stephen. Para saan yung halik, Stephen? Tulalang sambit ni Ava pero nakatingala kay Stephen. Hinila ni Stephen si Ava tungo sa kanyang kama at pinaupo ito sa gilid nun. Nag-squat si Stephen sa harap ni Ava. Inayos ni Stephen ang jersey shorts na suot ni Ava bago sinakop ang kamay nito. Naging duwag ako, Ava. Hindi ko agad masabi sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Ayoko kasing tanggapin noong una. Noong una akala ko, nakikita ko lang ang kapatid ko sa'yo. Kaya concern ako. Pero nang tumagal na, iba na. Ayokong may kasama kang ibang lalaki, maliban sa akin. Ayokong humingiti ka dahil sa ibang lalaki. I want to be the only who can make you laugh. I want to be someone na masasabihan mo sa lahat. I'm not selfish, Ava. At sa totoo lang,
Wala akong balak na hawakan tong Arnold kasi may mga kapatid naman ako. Akala ko hindi ako tatagal ng ganito sa kumpanya. Pero dahil sa'yo, may gana akong pumasok sa kumpanya. Kapag gabi, gusto ko kaagad na dumating ang umaga para makita kita. Ava, I like you. No, I love you, Ava. I love you, Ava Basil. Litanya na Stephen kay Ava at habang sinasaysay iyon ni Stephen, hindi niya binibitawan ang mga titig sa mga mata ni Ava. He wants her to know how much he likes her. He wants Ava to know how desperate he is for her. Sir Stephen, mahanging saad ni Ava. Hindi malaman kung ano ang dapat o tamang sasabihin. Ngumiti si Ava sa kabila ng luhang lumanda sa kanyang pisngi. Mulang magsisidlan si Ava sa sobrang galak na kanyang nararamdaman. Parang sasabog siya sa sobrang saya dahil sa narinig na kumpisal ni Stephen sa kanya. Sa buong pagkatao ni Ava, akala niya walang magkakagusto sa kanya. Akala niya hindi niya mararanasan ang pagmamahal mula sa isang lalaki. Akala niya hanggang imahinasyon lamang siya. Akala niya walang nakakakita sa kanyang halaga. But Stephen came into her life. Pinatunayan ni Stephen kay Ava na mali ang kanyang iniisip. Naiiyak si Ava kasi akala niya ay one-sided lamang ang kanyang nararamdaman at hindi masusuklian. Ava, hindi ko sinabi sa'yo ang mga bagay na yun para iyakan mo ako. Saad ni Stephen at panay ang punas sa mga luha ni Ava. Ava clumsily wiped her tears using the back of her hands bago niya sinapo ang mukha ni Stephen gamit ang kanyang mga nanginginig na palad at saka hinagkan si Stephen. Napangiti si Stephen sa gitna ng halik ni Ava at saka niya tinulak si Ava sa kanyang kama at hinagkan palalo ang dalaga. Gusto mo ba ako? Kahit oversize ako? Tanong ni Ava kay Stephen na ngayon ay nahagkan ang kanyang malusog na balikat. Itinungkod ni Stephen ang kanyang kamay sa kama at tumitig kay Ava. Napakaganda sa mga mata ni Stephen ang itsura ni Ava na nasa kanyang ilalim ngayon. Awang ang labi ni Ava at namumula ang mga labi mula sa kanyang mga halik. Wala siyang nakikitang pangit o kapuna-puna sa itsura nito. Mahal kita. Kahit ano ka, Ava. Wala akong pake sa size mo. I love you. Every inch of you. Love. Madamdaming wika ni Stephen at humalik sa tungki ng ilong ni Ava. Kinawit ni Ava ang mga braso sa leeg ni Stephen at saka muling inatake ang mga labi ng binata. Akin ka na, Ava. Sambit na Stephen at hinubad ang t-shirt ni Ava. Mahal kita, Sir Stephen. Pag-amin ni Ava. Stephen smirked sexily. I know, love. And I love you more. Saysay ni Stephen at saka hinagkan si Ava na nauuhaw na rin sa kanyang atensyon. Napamura na lang si Stephen dahil ang kanyang ginagawa ngayon ay sa panaginip lang niya nararanasan. Ngunit sa oras na yon ay totoo na. Nanginginig siya habang pinapakiramdaman ang bawat anggulo at parte ng katawan ni Ava. I will take you now, Ava. Pwede ka pang umatras. Pwede mo pa akong pigilan. Saad ni Stephen kay Ava. Hinaplos ni Ava ang mukha ni Stephen. Masaya akong ibibigay sa'yo. Ang una ko, Stephen. Take me. Take me like how you wanted me. Ani Ava kay Stephen. Stephen cursed under his breath before positioning himself sa entrada ni Ava at dahan-dahang pumasok. Ang lahat ay nangyari na puno ng pagmamahal at walang pagsisisi. Kapwa sila masaya at satisfied sa bawat isa. Hindi naging sekreto ang relasyon ni Ava at Stephen. Parang real wind ang nangyari sa kanilang dalawa. Mabilis pero diretso at sapul talaga. Let's go, love. Si Stephen nang sunduin nito si Ava sa kanilang department. Ngiting-ngiti si Ava
na nilapitan si Stephen. Humalik si Stephen sa sentido ni Ava at nakita iyon ng lahat ng empleyado na naroon. Tired? Tanong ni Stephen kay Ava at ekspertong inintertwined ang kanilang kamay. Pero carry naman eh. My condo or yours? Sa Stephen nang makita ang paghikab ni Ava. Sa studio na lang, love? Ani Ava, kasi iyon ang mas malapit at hindi traffic ang daan. Okay. Buwan na ang lumipas sa kanilang relasyon ni Ava at Stephen. At so far, they are doing well sa kanilang relasyon. May tampuhan at selosan, kaso walang natutulog ng hindi nag-aayos. Pero usually, si Stephen ang unang bumibigay at nanunuyo kay Ava. Sumilip si Stephen sa kwarto ni Ava. Papadeliver na lang ako ng food for us, love. Sad ni Stephen habang nagbibihis si Ava. Sige, love, wala rin ako sa mood magluto. Me too. Anong gusto mo? Pizza and drinks? May dadagdag ka? Chicken na lang, love? Hindi na bago ang ganoong setup ni na Ava at Stephen simula nang magkaaminan sila at official na naging sila. Magkatabi silang natutulog at parang bahay na nilang dalawa ang studio ni Ava at kondo ni Stephen. Kinaumagahan ay nagising si Ava sa sikmura niyang bumabaliktad. Sapo ni Ava ang bibig at tumakbo sa banyo ng kanyang maliit na studio. Dumuwal si Ava doon kahit puro lang laway. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa kakaduwal niya. Love, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Stephen kay Ava at hinagod nito ang likod ng kasintahan. Tinulungan ni Stephen si Ava sa pagtayo. Inalalayan niya ang nobya kahit sa panghilamos at mumog nito. Ayos ka lang. Punta tayo ng ospital. Love, baka seryoso na yung pagduduwal mo. I'm worried. Alalang ani ni Stephen kay Ava. Si Ava naman ay pagod na umiling. Pagod lang to, love. At baka hindi nagustuhan ng tiyan ko yung kinain natin kagabi. Ani naman ni Ava. Sa huli ay hindi muna pinapasok ni Stephen si Ava sa trabaho nito upang makapagpahinga. Si Ava naman ay naiwan sa kanyang studio at hindi mapalagay dahil hindi naman isang beses na nangyari ang kanyang pagduduwal. Dumadalas na rin ang kanyang pagkahilo. Kahit napagod si Ava, bumaba sa kanyang studio para bumili ng pregnancy test sa botika na malapit sa kanyang tinitirhan. Bumili si Ava ng 3 PT at bitbit iyon pabalik sa kanyang studio. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Ava at tumiretso siya sa banyo ng kanyang studio at sinunod ang instructions kung papaano gamitin ang PT. Huminga ng malalim si Ava at pinerform ang instructions doon. Pigil hininga si Ava habang hinihintay ang resulta ng PT. 3 ang kanyang binili upang makasiguro na rin. At magkasabay na sumiklab ang saya at kaba sa dibdib ni Ava nang makita ang resulta ng PT. Lahat iyon ay positive. She is pregnant. She is carrying Stephen's child in her womb. Nilikpit ni Ava ang mga pregnancy test at tinago iyon sa kanyang drawer. Hawak ni Ava ang telepono at nagdadalawang isip kung sasabihin na ba ang balita kay Stephen o hindi. Sa huli ay binaba ni Ava ang cellphone sa bedside table at humiga sa kama. Nakapagpasya siyang sasabihin niya ang balitang iyon kapag pumunta si Stephen sa kanyang studio. Hindi man napag-uusapan ni na Ava at Stephen ang pagkakaroon ng anak, ngunit aakuin man ni Stephen ang responsibilidad o hindi, handa si Ava na alagaan ang kanyang magiging anak. Biglaan ang pagdating noon pero tanggap niya kasi hindi naman sila gumagamit ng proteksyon ni Stephen kapag nagsisiping at iyon ang consequences ng kanilang aksyon. At hindi siya tatalikod sa responsibilidad na paparating. Sa kanyang pag-iisip ay nakatulog si Ava, ngunit nagising din siya sa walang tigil na tunog ng kanyang doorbell.
Ayaw pa sanang bumangon ni Ava at inaantok pa siya, ngunit hindi rin siya pinapatulog ng doorbell. Kumuha si Ava ng tawel at saka ayon kinapa sa kanyang balikat bago pumunta sa pinto upang bagbuksan kung sino man ang nagdo-doorbell ng walang tigil. Sinong... Nabitin sa ere ang boses ni Ava nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang babae na nasa late 50s nito. Maganda kahit may katandaan na ang itsura at sa tindig pa lang nito ay parang nagdedemand ng otoridad. Nakikilala ni Ava ang babaeng kaharap. Ito ang ina ng kanyang nobyong si Stephen. Nakita na niya ito sa larawan gamit ang telepono ng nobyo. Ma'am? Si Ava, ngunit sumingit si Leonor, ang ina ni Stephen. Can I come in? Matigas ang pagkakabigkas ni Leonor sa bawat salitang binibitiwan. Ma'am, wala po rito si Sir Stephen. Anang ni Ava. Tinignan ni Leonor si Ava mula ulo hanggang paa nito. Hindi ako narito para sa anak ko, Iha. Nandito ako dahil ikaw ang sadya ko. Nagpipigil sa kanyang hininga si Ava habang magkaharap sila ng ina ni Stephen. Tanging juice lang ang na-offer niya sa kanyang bisita. Nasa maliit na dining sila sa kanyang studio at mas lalong nakaramdam ng hilo si Ava habang kaharap si Leonor. Inilibot ni Leonor ang tingin sa buong silid ni Ava at hindi na naitago ni Ava ang mga picture frame kung saan nakalagay ang larawan nila ni Stephen at maski ang iilang sapatos ni Stephen na naiwan sa bahay niya ay hindi na niya naitago. It's too late kung kukunin niya pa ang mga iyon at itago. Hindi rin ako magtatagal dito, Iha. You made me go back home nang wala sa oras. Panimula ni Leonor. Kinagat ni Ava ang labi. Rumihistro ang kaba sa kanyang dibdib at pinagpapawisan ng matindi sa noo. Ma'am, umuwi ako rito mula pa sa France nang mabalitaan ko ang kinababaliwan ng anak ko nitong nagdaang mga linggo. Tumigil ito at huminga ng malalim. Nakarating sa akin ang balitang nagkanobya na pala ang anak ko rito. Trabaho ang inuwi niya rito sa Pilipinas. Ang pamamalakad ng Arnold Company ang kanyang inuwi rito. Pero iba na pala ang tinatrabaho. Seryoso nitong wika at galit ang meron sa mga mata ni Leonor habang nakatingin kay Ava. Bata ka pa, Iha. Marami ka pang maaabot. Mrs. Arnold, tawag ni Ava sa ina ng nobyo. I only have one intention kung bakit ako nandirito ngayon. Iha, isa lang ang inuwi ko rito sa Pilipinas. At yun na yung sabihin sa'yo. Nalayuan mo ang anak ko. Huwag ang anak ko, Miss Basil. Lumayo ka sa anak ko ngayon din. Dahil iba ang gusto ko para sa anak ko. Dala ko ngayon dito sa Pilipinas ang babaeng ipapakasal ko sa anak ko. Ang babaeng nababagay sa kanya sa lahat ng aspeto. Salaysay ni Leonor. Nagdedemand ito kay Ava. Ma'am, mahal ko po ang anak niyo. Mahal ko po si Stephen. Kung iniisip niyo po na pera po ang habol ko sa anak niyo, nagkakamali po kayo roon, ma'am. Mahal po namin ni Stephen ang isa't isa. Kaya kami may relasyon ngayon. Kahit sa kabila ng paninikip ng dibdib ni Ava, ay sinubukan niya pa rin magpaliwanag. May kinuha si Ma'am Leonor sa kanyang dalang shoulder bag. Nang iangat niya ang kamay mula roon sa bag, ay dala na nito ang isang maliit na papel. 10 million. Sabat na ba yan? Para layuan mo ang anak ko? Alok nito at napatingin ito sa mesa. Ma'am, know your place, Iha. Umalis ka ngayon din. Ayaw kong gumamit ng dahas para lang lumayo ka sa anak ko. Pero kung nagmatigas ka, wala akong pagpipilian. Ani ni Ma'am Leonor. Pinagmasdan ni Ava
ang studio niya. Naging komportable na siya rito. Ito ang naging bahay niya. Kaso, kailangan na niyang iwan. Tawag o text ay wala siyang ginawa para magpaalam kay Sir Stephen. Mabigat ang kanyang loob na iwan siya. Mahirap iwan si Stephen. Mahirap iwan ang bagay na parang naging garugtong na rin ng buhay niya. Nasaktan ng sobra si Ava dahil sa mga sinabi ni Ma'am Leonor. Gusto niyang respetuhin ang babae bilang ina ng nobyo niya. Pero mukhang hindi niya iyon magagawa. Umiiyak siya habang nakasakay sa bus patungong La Union. Ayaw niyang umuwi sa mga magulang niya. Uuwi siya sa probinsya ng lola niya. Samantala, si Stephen ay nagmamadaling umuwi sa studio ni Ava. Nag-aalala siya sa kalagayan ng nobya dahil masama ang pakiramdam nito nang iwan niya. Dala ni Stephen ang take-out na pagkain. Umakyat siya sa tinitirahan ni Ava. Kaso, laking gulat niya na bukas iyon at may mga taong nilalabas ang mga gamit. Anong ginagawa niyo? Malakas na sigaw ni Stephen at natigilan ang mga lalaking nagbubuhat sa mga sofa palabas. It's my girlfriend's place. Bakit niyo nilalabas ang mga gamit? Hindi mahinahon ang boses ni Stephen. Sir, Tanging sambit ng isang lalaki. ano? Ibalik niyo sa loob ang mga gamit. Diing utos ni Stephen. Kaso sir, Naputol ang lalaki nang sumingit ang landlady ng building. anong kaguluhan to? Sigaw ng landlady. Nilalabas nilang mga gamit ng girlfriend ko. Bakit hindi ako magagalit? Pagbaling ni Stephen sa landlady. Girlfriend mo? Kamo? Iho? Hindi mo ba alam na umalis na ang nobya mo? Hindi ko alam kung ano nangyari at kung bakit umalis si Ava. Pero namumuktong mga mata niyang pumunta sa apartment ko at sinabing aalis na siya. Nabitawan ni Stephen ang bitbit na pagkain at pumasok sa studio type na tinitirhan ni Ava. Kita niyang malinis na ang silid at wala ng bakas ng kanyang nobya. Tinatawagan at tinetext ni Stephen si Ava. Kaso, walang sumasagot. Inis na binaba ni Stephen ang telepono at nilapitan ang malapit na drawer. Ito na lang ang natira sa loob ng silid. Hinalungkat iyon ni Stephen at laking gulat niya nang may mahulog na isang rektangulo na bagay. It was a pregnancy test at may 2 linya. Ngunit may isang bagay pang nakita si Stephen. Isang tseke na nagkakahalaga ng 10 million Philippine peso at may pirma. Pirma ng kanyang ina. Doon pa lamang ay alam na ni Stephen kung ano ang nangyari habang nasa trabaho siya. Dala ang tseke at pregnancy test, umalis si Stephen sa lugar at pumunta sa kanilang bahay. Halos paliparin na ni Stephen ang kotse patungo sa kanilang bahay. Hindi alam ni Stephen na nakauwi na ang ina nito at ito kaagad ang ginawa sa kanyang nobya. Sinalubong si Stephen ng kasambahay pero hindi niya ito pinansin. Nasaan si Mama? Tiimbagang tanong ni Stephen sa nanginginig na kasambahay. Sir Stephen! Usal ng maid. Where? Bulyaw ni Stephen. Stephen! Ang pasigaw na singit ni Leonor sa anak na naggigit-git na sa galit. Yukong umalis ang maid. Anong ginawa niyo sa girlfriend ko, Ma? Tumaas ang boses ni Stephen at kahit hindi pa nakakalapit ang ina, ay sinabuyan na niya ito ng pagalit na boses. So, alam mo na? Iling na wika ni Leonor at dismayado sa anak. Yes. At bakit niyo pinalis ang nobya ko sa tinitirhan niya? At ano to, Mama? Nagsuot ang tseke sa kamay ni Stephen at tinapon iyon sa harapan ng ina. Binayaran niyo ang girlfriend ko na umalis. Hindi makapaniwalang wika ni Stephen. She is no good to you. Marami pang babae dyan na babagay sa'yo. Marami pang babae na hihigit sa kanya. At talagang nahulog ka sa empleyadong yon? Bumaba ka talaga sa ganoong taste
Stephen! Galit ding wika ni Leonor sa anak. Umiling si Stephen. Hindi makapaniwala na lumalabas sa mga salita sa bibig ng ina niya. Yung pinalayas yung babae. Mahal ko yun. Ma, Ava is so good for me. Yes, maraming babae dyan. Maraming babae na mas higit pa sa kanya. Pero hindi nila mapapantayan ang halaga ni Ava sa puso ko. Wala akong pakialam kung empleyado natin siya o hindi. At hindi ko binaba ang taste ko sa babae. Ma, Ava is my standard. Nakangiting wika ni Stephen sa ina habang inaalala ang nobya. You don't know kung ano mga sinasabi mo. I know, Ma. I know it too well. Sapaw nito sa kanyang ina. Hindi ko matatanggap ang babaeng yun, Stephen. Halos maputol ang ugat sa leeg ni Leonora dahil sa malakas na sigaw. Wala akong pakialam, Ma. Hahanapin ko ang mag-ina ko. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran sa mga gusto nyo. Final na saad ni Stephen at umalis ng kanilang bahay. Formal na mubaba si Stephen sa kanyang posisyon at umalis sa kanilang kumpanya. Wala siyang pakialam kung may mamanain pa siya o wala sa kanyang pamilya. He is ready. May pera siya at may mga investment na hindi alam ng kanyang ina. Sa loob ng 1 linggo, nahanap din ng investigators ni Stephen si Ava. Nasa La Union ito. Kahit na madaling araw, bumiyay si Stephen sa La Union at nang makarating siya sa tinitirahan na bahay ng nobya, nakita niya itong nagwawalis sa labas ng bahay at suot ang simpleng t-shirt at pajamas. Umagang umaga pero gising na ito at nagwawalis na. Hindi siya napansin ni Ava dahil abala ito sa ginagawa kaya tinawag niya ito. Love. Malamyos na wika ni Stephen. Umihip ang malakas na hangin kasabay ng pag-angat ni Ava ng tingin sa nobyo. Stephen? Si Ava at nabitiwan ang walis tingting. Pumasok si Stephen sa maliit na bakuran kung saan nagwawalis si Ava at sinalubong ito ng mahigpit na yakap at halik sa ulo. I miss you so much, love. Tinakot mo ako. Tinakot mo ako, Ava. Litanya ni Stephen at tumulo ang luha. Umalis kang dalangan ako. Sa tingin mo ba, kakayanin ko yun? Bulong ni Stephen habang nakadikit ang labi sa ulo ni Ava. Napakalas sa kanilang pagyayakapan si Ava at tiningala si Stephen. Alam mo? Pinakita ni Stephen ang pregnancy test. Umiyak na lamang si Ava. Sorry. Sorry, Stephen. Iyak ni Ava kung kaya't niyakap itong muli ni Stephen. Shh! Nandito na ako. Hindi kita iiwan, Ava. Hindi ka na. Makakawala pa sa akin. Akin ka na. Akin ka na. Paano ang ina mo, Stephen? Alalang wika ni Ava. Hinaplos na Stephen ang mukha ni Ava. Wala siyang magagawa kung anong gusto ko. Love, ikaw ang pinili ko at pipiliin ko sa araw-araw. I love you so much, love. Ikaw at ang magiging anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Madamdaming saad ni Stephen. Muling tumulo ang mga luha ni Ava. Mahal din kita. Mahal na mahal kita, Stephen. Love is like a curse. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan. Hindi mo alam kung papaano ka makakaahon kapag natamaan ka na at wala itong pinipili. Kagaya sa nangyari kina Ava at Stephen. Ang kanilang pagmamahalan ay walang kinikilala, walang pinipili. Wala sa panlabas na anyo, kung hindi, nasa kanilang mga damdamin. Ito ang nagdidikta sa kanila at patuloy nilang pinipili ang isa't isa sa araw-araw. Isang pagmamahalan na sana lahat ay ganoon. Sa kasalukuyan ay namumuhay ng tahimik sina Ava at Stephen sa Caloocan. Doon bumili ng bahay at lupa si Stephen para sa kanyang pamilya
at hinihintay na lamang nila na manganak si Ava. Ang ina ni Ava ay masaya sa anak at humingi ito ng tawad sa mga pagkukulang niya sa kanyang anak. Ang ina naman ni Stephen ay unti-unti na ring nagbabago at dahan-dahang tinatanggap si Ava sa kanilang pamilya. Nagpropose na si Stephen kay Ava pero ipapangnak na muna niya ang kanilang kambal bago sila magpakasal. Wakas.